Paano kung isang ordinaryong babae ang napunta sa pinaka-eksklusibong paaralan sa Korea? At ang unang taong kanyang nakabangga ay ang pinakamakapangyarihan at pinaka-kinatatakutang lalaki sa campus. Ito ang simula ng isang love story na puno ng galit, drama at hindi inaasahang pag-ibig. Nagsimula ang kwento kay Gom Jandy, isang simpleng dalagang tumutulong sa laundry business ng kanilang pamilya. Isang araw, habang naghahatid siya ng nilabhang damit sa prestihiyosong Shinhwa High School, nasaksihan niya ang isang estudyanteng gustong magpakamatay matapos maging biktima ng matinding pambubuli. Hindi nagdalawang isip si Jandy at iniligtas ang estudyante. Dahil dito, naging laman siya ng balita sa buong bansa. Upang maibsan ang negatibong publisidad, inalok siya ng Shinhwa Group ng full scholarship para makapag-aral sa kanilang elite school. Pagpasok niya sa Shinhwa High, agad niyang napansin ang napakalaking agwat ng buhay ng mga mayayaman at ordinaryong tao. Dito rin niya unang nakilala ang F4, ang apat na pinakamayaman at pinakamakapangyarihang estudyante sa paaralan. Tinamumunuan sila ni Go Junkyo, ang tagapagmana ng Shinhwa Group. Kasama niya sina Yoon Ji-hoo, So Yi-jung at Song Woo-bin. Isang salita lamang nila ay sapat na upang gawing impyerno ang buhay ng kahit sinong estudyante. Habang sinusubukan ni Jandy na umiwas sa gulo, nakilala naman niya ang tahimik at misteryosong si Ji-hoo, na tila kakaiba sa ibang miyembro ng F4. Hindi nagtagal, naging kaibigan ni Jandy ang isang kaklase. Ngunit nang aksidenteng matapunan ng ice cream ang sapatos ni Junpyo, ipinahiya nito ang babae at pinilit na dilaan ang kanyang sapatos bilang kapalit ng kapatawaran. Hindi ito kinaya ni Jandy. Sa halip na matakot, buong tapang niyan ipinagtanggol ang kanyang kaibigan. At sa isang iglap, ibinato niya ang kanyang ice cream sa mukha ni Junpyo habang sinasabing hindi mabibili ng yaman ang tunay na pagkakaibigan. Nabigla ang buong paaralan. Ito ang unang pagkakataon na may nanghahas na lumaban sa leader ng F4. Dahil sa matinding kahihiyan, gumanti si Junpyo. Kinaumagahan, natagpuan ni Jandy ang kilalang red card sa kanyang locker. Isang senyales na siya na ang susunod na target ng buong paaralan. Mula noon, nagsimula ang walang habas na pambubuli. Binato siya ng itlog at harina. Sinira ang kanyang mga gamit at halos wala nang gustong tumulong sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya sumuko. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, muling lumapit si Ji-hoo at tahimik na inabot ang kanyang panyo. Isang simpleng kilos na nagbigay ng kaunting pag-asa kay Jandy. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang bangungot. Sa huling bahagi ng episode, muli na namang naging target si Jandy ng inang estudyante habang nasa locker room. At dito nagtatapos ang unang episode na nagiiwan ng matinding tanong. Makakayanan kaya ni Jandy ang kapangyarihan ng F4? At bakit tila iba ang tingin ni Ji-hoo sa kanya? Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa kapwa K-drama fans, at mag-subscribe para sa susunod na episode ng Boys Over Flowers. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na recap.